Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa Moncayo, Davao de Oro, isang batang 2 taong gulang ang patay sa tuklaw ng kobra. Ayon sa ina ng biktima, naglalakad sila sa isang masukal na daan nang bumulaga ang kobra. Nasawi din sa tuklaw ng kobra ang 59 na taong gulang na babae sa hiwalay na lugar sa probinsya. Nag-iigib lang ang biktima nang matuklaw sa tuhod. Sa buong mundo, may 137,000 katao ang namamatay sa tuklaw ng makamandag na ahas kada taon. Kaya naman for today's video, aalamin natin kung ano ba ang anti-venom at paano ito ginagamit pangontra sa kamandag. Matutuklasan mo rin kung bakit mahalaga ang kabayo sa paggawa ng anti-venom. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Dito sa Pilipinas, may 500 Pinoy ang namamatay dahil sa ahas kada taon. Halos lahat sa mga biktima natuklaw ng kobra. Ang Pilipinas kasi ay tahanan ng 4 na species ng kobra. Merong Philippine cobra na makikita sa Luzon. Ang Palawan naman ay may equatorial spitting cobra. Sa Visayas at Mindanao, merong dilaw na summer cobra. Samantala ang king cobra naman ay matatagpuan sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga ahas sa Pinas, ang Philippine cobra ang pinakadelikado. Ito kasi ang may pinakamalakas na kamandag. Ang mga Philippine cobra kasi ay nagtataglay ng neurotoxic. Kapag pumasok ang neurotoxic sa katawan ng tao, sisirain ito ang iyong utak. Ang bawat uri ng ahas ay nagtataglay ng iba't ibang kamandag. Gaya na lang ng rattlesnake na may kamandag na myotoxic. Kapag tinuklaw ka ng rattlesnake, ang myotoxic na ito ay kayang sirain ng muscle tissue sa iyong katawan. Ang mga saw-scaled viper naman ay may kamandag na hemotoxic. Kapag tinuklaw ka ng saw-scaled viper, ang hemotoxic nito ay kayang palakihin ang sugat at hindi magsasara. Kaya ang biktima maaaring mamatay sa pagkaubos ng dugo. Dito naman sa buong Pilipinas, may kilala mo ang nagagandahang Philippine pit viper. Ang ahas na ito ay nagtataglay ng kamandag na tinatawag na cytotoxic. Kapag tinuklaw ka ng Philippine pit viper, ang parte ng katawan mo na infected ng cytotoxic ay pwedeng mangitim at tuluyang mabulok. Sa lahat ng mga ahas, ang kamandag ng inland taipan ng Australia ang pinakadelikado. Ang tuklaw ng inland taipan ay nagtataglay ng neurotoxic, myotoxic, hemotoxic at cytotoxic, kaya lahat ng simptomas ng kamandag ay mararanasan ng biktima. Dahil sa nakamamatay ang matuklaw ng makamandag na ahas, dito na nga naimbento ang anti-venom. Ang anti-venom ay ang gamot na kayang kontrahin ng pinsala dulot ng kamandag sa katawan ng tao. Kapag tinurok ang anti-venom sa biktima, kaya nitong sugpuin ang lason sa loob ng iyong katawan. Naimbento ang pinakaunang anti-venom noong 1895 ng French scientist na si Albert Calmet. Nakuha ni Albert Calmet ang ideya ng anti-venom dahil nakita niya na may mga tao sa bansang Myanmar ang palaging nagpapatuklaw sa ahas, ngunit hindi naman ito tinatablan. Naisip ni Albert na kung tuturukan din niya ang kuneho ng kakaunting dosis ng kamandag 1 beses sa 1 linggo, maaaring masanay ang katawan nito sa kamandag. At yun na nga ang ginawa ni Albert. Nag-umpisa si Albert na kolektahin ang kamandag ng ahas para sa isang eksperimento. Ang kamandag na kanyang nakolekta ay nilagay niya sa injection. Tuwing linggo ng umaga, tinuturok ni Albert ang kakaunting dosis ng kamandag sa puting kuneho. Sa paglipas ng maraming linggo, parami ng parami ang kamandag na kanyang tinuturok. Nagulat si Albert sa kanyang natuklasan. Kahit maraming dosage ang kanyang iturok sa puting kuneho, hindi pa rin namamatay ang kuneho at mukhang hindi na ito tinatabla ng lason. Dito niya nakita na ang katawan ng puting kuneho ay tinubuan ng resistance o yung kakayahang kontrahin ang kamandag ng ahas. Bilang huling parte ng kanyang eksperimento, kinunan niya ng dugo ang puting kuneho. Kumuha si Albert ng itim na kuneho at sa kanya ito tinurukan ng kamandag ng kobra.
Upang hindi mamatay ang itim na kuneho, itinurok niya dito ang dugo na nanggaling sa puting kuneho. Matagumpay ang eksperimento ni Albert dahil hindi namatay sa kamandag ang itim na kuneho sa tulong ng dugo na nanggaling sa puting kuneho. Pagkatapos niya itong gawin sa kuneho, sinubukan niya itong itesting sa kabayo. Nalaman ni Albert na kung palaging tinuturukan ng kakaunting kamandag ang hayop, mas lumalakas ang resistensya nito kontra sa tuklaw ng ahas. Natuklasan din ni Albert na ang dugo galing sa hayop na may malakas na resistensya sa kamandag ng ahas ay pwedeng gamitin sa tao na natuklaw ng ahas. Dito na nga nabuo ni Albert Calmet ang konsepto sa kauna-unahang anti-venom. Ang anti-venom ay ang kinulektang antibodies galing sa hayop na may malakas na resistensya sa kamandag ng ahas. Sa ngayon, ang mga anti-venom ay nanggaling sa dugo ng kabayo. Kinukuhanan ng kamandag ang ahas sa proseso na tinatawag na milking. Ang nakuhang kamandag ay ituturok sa kabayo sa kakaunting dosage na hindi ikamamatay ng kabayo. Kapag palagi nilang tinuturukan ng konting kamandag ang kabayo, mas lumalakas at mas dumarami ang antibodies nito. Kapag nasanay na ang katawan ng kabayo sa kamandag ng ahas, kukunan ito ng dugo. Ang nakolektang dugo sa kabayo ay ilalagay sa umiikot na centrifuge upang paghiwalayin ang plasma at red blood cells. Yang nakikita mong kulay dilaw, yan ang plasma sa dugo ng kabayo. Nariyan din ang antibodies na siyang pangunahing kailangan upang makagawa ng anti-venom. Ang antibodies na nakolekta sa dugo ng kabayo ay ang siyang ituturok sa mga biktima na nakagat ng ahas. Simula nang maimbento ang anti-venom, palagi nang ginagamit ang kabayo bilang pangunahing blood donor. Malakas kasi ang resistensya ng kabayo sa kamandag ng ahas at napakarami nitong maglabas ng antibodies sa kanilang dugo. Ang isang kabayo ay kayang maglabas ng 1 litro ng antibodies sa 1 linggo. Dito sa Pilipinas, merong kaisa-isang pasilidad na gumagawa ng anti-venom. Makikita ito sa farm ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Para gumawa ng anti-venom, kailangan nilang mangolekta ng maraming kamandag ng Philippine cobra. Siya si Ariel Pecunio. Siya ang isa sa nakatoka na mangolekta ng kamandag ng cobra. Delikado ito dahil peligro sila na makagat ng ahas. Pagkakuha sa kamandag ng cobra, itinuturok sa kabayo ang kakaunting dosis. Kapag immune na ang kabayo sa kamandag, sa kanila uumpisang mangolekta ng antibodies mula sa kabayo. May malaking problema nga lang ang Pilipinas. Ang mga anti-venom na ginagawa sa farm ng RITM ay mabisa lamang para sa kamandag ng Philippine cobra. Wala kasing available na anti-venom para sa tuklaw ng king cobra. Wala ring available na anti-venom para sa tuklaw ng Samar cobra. At lalong walang available na anti-venom para sa tuklaw ng equatorial spitting cobra sa Palawan. Tanging tuklaw lang ng Philippine cobra ang may anti-venom dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, siguradong nasa bingit ng kamatayan ng pasyente kung matutuklaw siya ng ibang uri ng cobra. Ito ang masamang sinapit ng 2 taong gulang na bata sa Moncayo, Davao de Oro. Namatay ang bata na si Bryle Devrel matapos itong matuklaw ng king cobra. Ayon sa nanay ni Bryle, naisugod nila sa ospital ang bata, ngunit hindi ito naturukan ng anti-venom dahil walang anti-venom sa kanilang lugar para sa tuklaw ng king cobra. Kaya ang hiling ng mga residente, sana ay makagawa ng sariling anti-venom ang Pilipinas o di kaya ay makapag-export tayo ng anti-venom galing sa ibang bansa. Sa ganung paraan, hindi mamamatay ang tao na natuklaw ng king cobra at ng iba pang cobra na native sa ating bansa. Ang isa pang makamandag na ahas na hindi pa nagagawa ng anti-venom ay ang Philippine pit viper. Madali mo itong makikilala dahil sa kulay berde nitong balat. Kung may makita kang Philippine pit viper, dapat kang mag-ingat. Wala pa kasing anti-venom para sa tuklaw nito. Yan ang nangyari sa 9 na taong gulang na si Sian Philip matapos siyang matuklaw sa paa ng pit viper sa San Vicente, Palawan.
Ayon sa nanay ng bata na si Laila Garcia, pumunta sila sa ospital ng Palawan para magpaturok ng anti-venom. Ngunit doon lang nila napag-alaman na walang anti-venom para sa ganitong klase ng ahas. Ang mga Philippine Pit Viper ay may cytotoxic, kaya sinisira nito ang balat at laman na naapektuhan ng kamandag. Sobra na ang pagkabulok ng paa ni Philip, kaya kinailangan na itong putulin upang hindi kumalat ang impeksyon. Pagkalipas ng operasyon, eto na ngayon si Sian Philip. Pinipilit mamuhay ng normal kahit isa na lamang ang kanyang paa. Wala na ang isa niyang paa dahil hindi na ito kayang isalba ng mga doktor. Hindi na sana umabot sa ganito ang kondisyon ni Sian Philip kung meron lang sanang anti-venom na ginawa ang DOH para sa kamandag ng Pit Viper. Kung tutuusin, sa ibang bansa, matagal na nilang nasugpo ang problema sa snake bite. Pinopondohan ng kanilang gobyerno ang mga laboratorio na siyang gumagawa ng anti-venom. Sa bansa ng Costa Rica, 1 o 2 tao lang ang namamatay kada taon dahil sa tuklaw ng ahas. Sa Australia naman, 1 o 2 tao lang din ang namamatay kada taon dahil sa snake bite. Ngunit sa mga bansa ng Africa, Asia, kabilang na ang Pilipinas, libo-libong tao ang namamatay sa kamandag dahil sa kakulangan ng anti-venom. Maliban sa kakaunti lang ang supply ng anti-venom sa Pilipinas, sobrang mahal din ang dosage nito. Dito sa ospital ng RITM, ang isang vial ng anti-venom ay nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Sobrang mahal ang anti-venom, sobrang layo din ang ospital para sa mga biktima, at kung minsan, nagkakaubusan pa ng stock. Kaya naman ang ibang pasyente na natuklaw ng ahas, mas gusto na lamang pumunta sa albularyo para magpagamot. May nagpapatanong sa akin kung pwede ba raw gamitin ang anti-venom pangontra sa kagat ng ibang ahas. Kunwari, nakagat ka ng Philippine Pit Viper. Pwede bang gamitin sa iyo ang anti-venom para sa mga Philippine Cobra? Ang sagot, hindi po. Para gumana ang anti-venom, kailangan ay nanggaling ito sa species ng ahas na kumagat sa iyo. Gaya ng sabi ko kanina, ang bawat ahas ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng kamandag. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ang anti-venom ng Philippine Cobra kung natuklaw ka ng Philippine Pit Viper. Kung meron pa kayong katanungan tungkol sa anti-venom, i-comment nyo na yan sa ibaba ng video at pipilitin kong sagutin isa-isa. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Albritz Lagbas. Hello rin kay Alfragir Ahamal. What's up kay Benchin Benchin. Shoutout kay Miel at Max. Cedric Landicho. Elisha Joff at Elishama Paul. Jessel Sunga, Angel Rafael at Princess Talia. Sky Christoph Patula at Isaiah Ace. Sebastian James at Ivana Elona F. Campolio at kay Richard Rodriguez. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!